kapatid. Tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Muli tayo narito sa bahay sambahan para tayo po ay magpuri at magpasalamat sa Kanya. Amen? Amen. Tayo po ay magsitayong lahat at umawit po tayo sa Panginoon. Awitin po natin ang pangako ng Diyos na kung saan mapanghahawakan ng bawat isa na nagtiwala sa Kanya. Amen? On the first verse now. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let us praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally by love's strong cord. Amen. Daily with the Spirit's sword, standing on the promises of God. Standing, standing, amen, sing on. Of God my Savior, standing, standing, I'm standing on the promises of God. Last verse now. Standing on the promises that cannot fail, listening every moment to the Spirit call, trusting in my Savior as my all in. Wala nang iba at walang katulad ang Panginoon. Amen. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Amen. Bakit tayo nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos? Sapagkat ang nangako ay buhay na Diyos. Amen. Amen. Because He lives. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love. He led for Amen. Tayo po'y pinatawad ng Diyos. He bled and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Amen. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth living just because He lives. How sweet to know a newborn baby and feel the pride and joy He gives. But greater still, the commercial
Awitin po natin another song, Keep on the Firing Line. Amen. First verse now. If you win the battle for the Lord and right, keep on the firing line. If you win, my brother, surely you must fight. Keep on the firing line. There are many dangers that we all must face. If we die fighting, it is no disgrace. Forward in the service, he will find no place. So keep on the firing line. Then you must fight and pray against all evil. Never run nor evil lag behind. If you would win for God and the right, just keep on the firing line. All the ladies now. Soldiers he can trust. Sing on, ladies. Keep on the firing line. If you will, keep on the firing line. Life is but to labor for the master day. Come on. Help to banish evil and to spread good cheer. Great you'll be rewarded for your service here. So keep on the firing line. All together now. Be brave against all evil. Never run nor even lag behind. If you would win for God and the right, just keep on the firing line. Kalalaki po. When we get to heaven, we'll Come on, sing on. keep on the firing line. Now we praise the Savior for the call we had. Keep on the firing line. When we see the souls that we have helped to win, leading them to Jesus from the paths of sin. With a shout of welcome, we will all march in. So keep on the firing line. All together now. You must fight. Be brave against all evil. Never run or even lag behind. If you would win for God and the right, just keep on the firing line. Amen. Amen. Napakasarap umawit sa Panginoon sapagkat tayo po ay natubos na ng Panginoong Jesucristo sa ating mga kasalanan. Amen. Redeem how I love. Redeem how I love to proclaim it. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed His infinite mercy. His child and forever I am. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His child and forever I am. Redeemed and so happy in Jesus. No language my rapture can tell. I know that the light of His presence with me that continually dwell. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His child and forever I am. I think of my blessed Redeemer. I think of Him all the day long. I sing for I cannot be silent. His love is the theme of my song. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His child and forever I am. All those verse. I know I shall see in His beauty, the kingdom whose law I delight, whose loving me guided my footsteps, and given me songs in the night. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His child On the chorus once again. Redeemed, 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 redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed,
God be the glory. Tayo po yung dumako sa panalangin. Salamat po, tayo po ay mga tinubos. Amen? Wow! Ama naming Diyos, salamat po sapagkat ito ang buhay na hindi namin kayang pagsikapan sa aming sarili. Yung buhay ng mga taong tinubos at tinawag sa iyong pangalan, ginawa mong anak at inilagay mo sa gawain, binigyan ng buhay na walang hanggan, pag-asang tiyak, na hindi kayang lunurin ng anumang kapighatian dito sa mundong ito, ni hindi kayang pigilan ng kamatayan ng pag-asang buhay na ibinigay mo po sa bawat isa sa amin. Salamat po ng marami, pwede po kaming laging mabuhay na matagumpay laban sa kasamaan. Yamang ito iyong kalooban na daigin ng mabuti ang masama. At kami lumakad sa liwanag, yamang kami dating nasa dilim. Salamat po ng marami. Ito po ay araw na iyong itinakda para ikaw ay aming purihin. Salamat po sa lahat ng nangaririto at nagsikap at ganoon din naman ang mga hindi nakarating, nasa kanya-kanyang tahanan o nasa malayong lugar o sa iba't ibang gawain pa. At ang iba po ay naka-online, ang aming pong hiling at dalangin, hindi lamang dito kundi sa iba't ibang dako ng inyong mga anak ay tumatawag sa inyo. Alam po naming mayaman ka sa kahabagan, mayaman ka sa pagpapala, hindi ka mauubusan ng inyong kabutihan at kagandahang loob. Kaya ang aming pong hiling at dalangin, lalo ka naming pagtapatan, lalo kang paglingkuran, at ikaw po ang lagi naming hintayin sa lahat ng bagay bago kami humakbang. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito. At pagpalain po ang aming bayan, pangunahan po ang mga namiminuno sa amin, maging ang mga nanunungkulan sa iba't ibang sangay ng pamayanan. Ikaw na rin po magpala sa bawat tahanan. Abutin mo po ang mga nangangailangan sa inyo. Ipahatid po lalo ngayon ang mga tao ay abala sa pag-iisip na ang mga patay ay nakikipag-ugnayan pa sa buhay. Marami po ang mga taong may maling pananaw. Ngunit kami po, dumadalangin kami na dinggin mo po kami sa gabing ito at ang aming mga kababayan po ay maakay namin sa iyong paanan. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus at sabi ng Amen. Amen, amen. Magandang gabi po sa lahat. Numbers chapter 8, 1 to 26. Narito po ang ating mga kapatid para tayo pangunahan sa pagbabasa. Okay po, ating pong basahin ang Book of Numbers chapter 8, verse 1 to 26. Basahin po natin ito ng salitan. At sabay-sabay po tayo sa verse 26. Verse 1, At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Salitain mo kay Aaron at sabihin mo sa kanya, pagsisindi mo ng mga ilawan ay iyong pagliliwanagin ang 7 ilawan sa harap ng kandelero. At ginawang gayon ni Aaron, kanyang sinindihan ang mga ilawan upang magliwanag sa harap ng kandelero, gaya ng inuutos ng Panginoon kay Moises. At ito ang paghayari ng kandelero, gintong niyari sa pamukpok mula sa tungtungan niyaon hanggang sa mga bulaklak niyaon ay yari sa pamukpok ayon sa anyo na ipinakita ng Panginoon kay Moises, ay gayon niya ginawa ang kandelero. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Kunin mo ang mga Levita sa gitna ng mga anak ni Israel at linisin mo sila. At ganito ang gagawin mo sa kanila upang linisin sila. Iwisik mo sa kanila ang tubig na panglinis ng sala at kanilang paraanin ang pangahit sa buong laman nila at labhan nila ang kanilang mga suot at sila'y magpakalinis. Kung maggagayoy, pakunin mo sila ng isang guyang toro at handog na harina niyaon, na mainam na harina na hinaluan ng langis, at kukuha ka ng ibang goyang toro na handog dahil sa kasalanan. At ihaharap mo ang mga Levita sa harap ng tabernakulo ng kapisanan at pipisanin mo ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel. At iharap mo ang mga Levita sa harap ng Panginoon at ipapatong ng mga anak ni Israel ang kanilang mga kamay sa mga Levita. At ihandog ni Aaron ang mga Levita sa harap ng Panginoon na pinakahandog na inalog sa ganang mga anak ni Israel upang kanilang gawin ang paglilingkod sa Panginoon.
At ipapatong ng mga Levita ang kanilang mga kamay sa mga ulo ng mga goyang toro, at ihahandog mo ang isa sa pinakahandog dahil sa kasalanan, at ang isa'y pinakahandog na susunugin sa Panginoon, upang itubos sa mga Levita. At patuyuin mo ang mga Levita sa harap ni Aaron at sa harap ng kanyang mga anak. At ihahandog mo ang mga iyon na pinakahandog na inalog sa Panginoon. Ganito mo ihiwalay ang mga Levita sa gitna ng mga anak ni Israel, at ang mga Levita ay magiging akin. At pagkatapos nito ay magsisipasok ang mga Levita upang gawin ang paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan, at iyo silang lilinisin, at ihandog mo ang pinakahandog na inalog. Sapagkat sila'y sa buong nabigay sa akin sa gitna ng mga anak ni Israel, na kinuha ko sila sa kapalit ng lahat na nagsisipagbukas ng bahay bata ng mga panganay sa lahat ng mga anak ni Israel. Sapagkat lahat ng mga panganay sa gitna ng mga anak ni Israel ay akin, maging tao at maging hayop. Nang araw na aking lipulin ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, ay aking pinagpagimbanal para sa akin. At aking kinuha ang mga Levita na kapalit na ng lahat ng mga panganay sa gitna ng mga anak ni Israel. At aking ibinigay ang mga Levita na pinakaloob kay Aaron at sa kanyang mga anak mula sa gitna ng mga anak ni Israel, upang gawin nila ang paglilingkod sa mga anak ni Israel sa tabernakulo ng kapisanan, at upang magsigawa ng pangtubos sa mga anak ni Israel, upang huwag magkaroon ng salot sa gitna ng mga anak ni Israel, pagka ang mga anak ni Israel ay lumapit sa santuario. Ganito ang ginawa ni Moises at ni Aaron at ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel sa mga Levita, ayon sa lahat na iniutos ng Panginoon kay Moises tungkol sa mga Levita, ay gayon ginawa ng mga anak ni Israel sa kanila. At ang mga Levita ay nagsipaglinis ng kanilang mga sarili sa kasalanan, at nagsipaglaba ng kanilang mga damit, at inihandog ni Aaron sila na pinakahandog na inalog sa harap ng Panginoon. At si Aaron ay nagawa ng pagtubos sa kanila upang linisin sila. At pagkatapos niya ay nagsipasok ang mga Levita upang gawin ang kanilang paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan sa harap ni Aaron at sa lahat ng kanilang mga anak, kung paano ang iniutos ng Panginoon kay Moises tungkol sa mga Levita, ay gayon ang ginawa nila sa kanila. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Ito ang nauukol sa mga Levita mula sa 25 taong gulang na patanda ay papasok upang maglingkod sa gawa ng tabernakulo ng kapisanan. At mula sa 50 taong gulang ay titigil sila sa paglilingkod sa gawain at hindi na sila maglilingkod. Sabay-sabay po tayong lahat. Ngunit sila'y mga ngasiwa ng kanilang mga kapatid sa tabernakulo ng kapisanan upang ingatan ang katungkulan, at sila'y walang gagawing paglilingkod. Gayon ang gagawin mo sa mga Levita tungkol sa kanilang mga katungkulan. Maraming salamat po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Maaari na po tayo makaupo lahat. Looking back, I can see your fingerprints upon my life, always
once, but as you said, you have never left. You are always good. You are only good. You are always good to me. Though my eyes can't see, help my heart believe you are always only good. Looking in, I can see my frailty, my sin is great, and my strength is so small. Still you stay, and your mercy shelters me. You hold my hand, and you hear my call. You are always good. You are only good. You are always good to me. Though my eyes can't see, help my heart believe you are always only good. Looking up, I can see your sympathy. I doubt myself, but I'm sure of your love. Lavish grace was poured out at Calvary, securing me for our home above. You are always good. You are only good. You are always good to me. Though my eyes can't see, help my heart believe you are always only good. You are always only good. You are always only good. Amen. Naniniwala tayong God is always good. Amen. Opo, kaya tayo ay hanggang ngayon ay buhay pa. Well, salamat po sa Panginoon. At parang napakabilis ng panahon talaga, ano? Kanina, pagpasok ko, may nakatalikod ako nakita. Pagtingin ko, yung bunsong anak nila, Sister Jing, dalagan-dalaga na. Laki na ng parang kailan lang, baby. Ngayon, nagulat ako, hindi ko nakilala nung nakatalikod salamat sa Panginoon at tayo po ay iningatan niya sa mahabang panahon hanggang ngayon. Kagabi, meron pong nagpe-prayer request sa akin. Sabi niya, Pastor, sa taga-probinsya, sabi niya, Pastor, pakipanalangin niyo yung aking asawa dahil ang payo ng doktor ay ipapa-dialysis. Wala na daw paraan kundi dialysis. Nahingi ng prayer. Ngayon, iniisip-isip ko, alam nyo, pagka tayo inilagay sa ganong kalagayan, how do you feel? Ano ang mafe-feel mo? Pag actual na tayo ang dumating sa ganong sitwasyon, na yun ang balita sa iyo. Kaya lalong mahalaga ang Diyos sa mga panahon na kailangan natin ng himala. Diba? Kaya i-enjoy natin, wala naman talagang mamamalagi sa atin. Darating at darating ang araw, gaano man kalusog ang ating katawan, dahil hindi naman kalusugan ang magdidikta, hindi rin naman karamdaman ang magsasabi kung hanggang saan ang ating itatagal.
may malusog na nauuna, may sakit na naiiwan. Ganon, ano? Kaya wala sa ating kamay. Basta ang tinuro lang sa atin ng ating Panginoon, huwag tayong tumigil sa paggawa ng tama, yung sinasabi ng Ecclesiastes 12:13, ano? Fear God, keep His commandments. This is the whole duty of man. Yun lang, focus lang tayo doon, mga kapatid. Focus, doon tayo. Fear God, huwag mawala sa atin yung takot sa Panginoon, yung talagang pagpapahalaga na may Diyos, mataas, pinakamataas na paggalang, pinakamataas na reverential fear, ibigay natin sa Panginoon, tapos ipakita natin sa ating araw-araw na buhay, gawin natin kung ano ang tama sa Kanyang paningin, gawin lang natin yung ating duty. At bahala na po ang Diyos sa lahat. At ang Diyos naman, kahit hindi tayo humihingi, ang Diyos naman nagbibigay. At tama po ba? Yes. No? Bago tayo ipanganak, iniisip na ng Diyos lahat ng kailangan ng tao. At lalo na ngayon, tayo mga anak na ng Diyos, sabi niya, hindi niya tayo iwanan, hindi niya tayo pababayaan, mga anak niya tayo. Kung minahal niya tayo, kahit tayo mga unsaved, lalo niya tayong minahal, ngayon tayo mga anak niya na. Kaya kahit sa pagtulong, sabi ng salita ng Diyos, at wag kayong makakalimot, tumulong sa mga nangangailangan, lalong-lalo na, sabi doon lalong-lalo na, sa mga kasambahay sa pananampalataya. May diin pagdating sa kapatid, sa pananampalataya. Tumulong kayo sa mga tao, pero lalong-lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Merong special touch, may special favor pagka anak ng Diyos at magkakapatid sa pananampalataya. Well, ngayong gabi tayo po'y tumayong lahat at atin pong basahin Luke chapter 18, 1 to 8. 1 to 8. Chapter 18, last Sunday, naroon po tayo ako po ay dumako sa Bulacan at yun na po ang ikalawa sa huli na aking sinabi sa kanila na ako'y pupunta rito para iayos ang inyong simbahan at sa huling last na punta ko doon ay mamimili na sila ng kanilang pastor, tatawag na sila ng kanilang pastor na kanilang pagkakaisahan na puno ng pananalangin. Ganon. Puno ng pananalangin. At sila ay nananalangin, tayo po'y manalangin para po sa kanila, para may dalawang pagpipilian. Si Brother Juan at saka si Brother Jimmy. Jimmy and John. O John and Jimmy. Parehong mga makadiyos, mga lingkod ng Diyos na ating mga kapatid. So, basahin natin itong Luke chapter 18, 1 to 8. Samahan niyo po ako, sabay-sabay tayo. Verse 1, ready? Begin. And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint, saying, there was in a city a judge, which feared not God, neither regarded man. And there was a widow in that city, and she came unto him, saying, avenge me of mine adversary. And he would not for a while. But afterward he said within himself, though I fear not God, nor regard man, yet because this widow troubleth me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. And the Lord said, hear what the unjust judge saith, and shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them? I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth? Bakit minsan sinasabi naman na kini-question ng Panginoon, yung pananampalataya ng kanyang mga hiniran? Sabi niya, kung ako pa'y bumalik, makasumpong pa ba ako ng pananampalataya sa lupa? Sabi, may naghihintay pa ba? May umaasa ba? Meron bang tangan pa rin sa kanilang puso yung aking mga pangako? Totoo pa rin ba sa kanila na ako'y babalik? At tayo po ay mananalangin. Maraming Diyos, salamat po ng marami. Ang salita mo po ay lalong maging karagdagang lakas sa aming lahat sapagkat
Hindi po namin taglay sa aming sarili ang kakayahan. Kahit sa isang sandali lamang, pwede kaming lumihis. Tanging sa biyaya mo, at kung makita mo kami na karapat-dapat sa inyong habag, na lumalapit na may pagpapakababa, at kagaya po ng babaeng ito, madatnan niyo po ang Christ Baptist Church, isa sa mga simbahan, mga mananampalataya, na hindi nang himagod sa pananalangin. Hindi nawalan ng pananampalataya. Anuman ang nangyayari sa aming paligid, anuman ang aming mga bali-balita, anuman ang mga banta ng digmaan o ng kabigatan ng buhay sa iba't ibang pamamaraan. O kaya ay ang magkabi-kabilang tukso sa loob at labas ng tahanan. Palibhasa kami ay nasa katawang mahina at likas na marupok. Kailangan namin ang iyong biyaya. At dalangin po namin, patnubayan niyo po ang bawat isa sa amin, makasumpong ka ng mga tunay na mananampalataya. Sa simbahang ito, hindi po ang aming ipagmamalaki ay ang hawak namin sa aming kamay. Ang aming magiging laging kapanatagan at ipagbubunyi ay ang Diyos na may hawak ng aming buhay. Kaya Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Yakapin niyo po ang bawat isa sa mga ganitong panahon na maraming iba't ibang karanasan ng tao at sa kapirasong matalas na bagay, pwede kaming masugatan at magdamdam. Kaya pangunahan niyo po, pagtibayin ng bawat isa, dalangin namin ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus, and all the people say Amen. Amen, amen. Maraming salamat po. Don't give up praying. Don't give up praying. Ito po yung pinakabuod ng ating binasa. Ha? Kaya ang sabi diyan sa verse 1, and he spake a parable unto them to this end, or for this purpose, that men ought always to pray and not to faint. Always. Always. And not to faint. Recognize ng ating Panginoon na ang kalikasan nating mga tao ay pwedeng manlata, manghina, magbago, bumaba ang quality. Na? O kaya ay tayo ay give up, bumitaw tayo. Maliwanag po sa ating binabasa na ipinopromote ng Panginoon ang panalangin. Ipinopromote ng Panginoon. Sabi niya, that men ought always to pray and not to faint. Ito ang purpose ng aking parabola. At alam natin, ang parabola ay makalupang kwento na mayroong makalangit na kahulugan. At men ought always to pray and not to faint. Ayaw ng Panginoong makita na ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hinirang ay tumigil, nanghina, hindi naging malalakas ang loob at hindi maging mapagpatuloy sa panalangin. Ayaw ng Panginoong makita. Kaya nagbigay siya ng parabola sapagkat nakikita ng Panginoon na kapag ka ang tao ay nananalangin at ang kanyang mga dasal at ang kanyang mga hinihiling ay parang hindi sinasagot. Ang tendency ng tao ay makalimot o panghinaanan ng loob o i-take it negatively. No? I-take niya negatively na hindi ako pinakikinggan ng Diyos. Hindi mahalaga sa Diyos ang aking sinasabi sa Kanya. Hindi ako ganun ibig niyang tulungan. Maaring ganun, ano? Iba-iba. Pero dito po, sa unang talata pa lang, nakikita na natin, mga kapatid, na ang purpose ng palabolang ito, para tayo magpatuloy sa pananalangin at huwag tayong panghihinaan ng loob. Ibig sabihin, kahit wala kang makita na nananalangin, ikaw mismo huwag kang titigil. Ha? Huwag ang ating buong simbahan, yung sino mang nakakapakinig. Kung tayo po'y
marunong manalangin at tayo ay nakaranas na. Kayo ba'y nakaranas na ang panalangin nyo ay dinggin ng Diyos? Amen? Ang tugon ba ng Diyos sa panalangin, totoo sa ating lahat? Say amen? Totoo. No? Pero the fact na ang panalangin ay totoo kahit sa lumang tipan, sa bagong tipan, at karanasan ng modernong mga Kristiyano, at ang mga nangauna sa atin, kahit na ito'y totoo, still, kinikilala ng Panginoon na ang pananalangin ay isang gawaing pwedeng hindi maipagpatuloy dahil kahit humihingi ka, possible na ang Diyos ay tahimik. May kausap ako at kinakaunselan nung isang araw. At sabi niya, meron siyang request sa isang pastor. At gusto niyang magmiyembro sa simbahan ng pastor na yon. Pero yung pastor ay hindi siya sinasagot. Hindi sinasagot ng text. Walang comment. At nagtatampo yung nag-iisip na siya at may nararamdaman na siyang tampo na hindi siya mahalaga dahil hindi siya sinasagot ng pastor. Then, nag-text sa akin, nagkausap kami sa telepono. At sinabi ko sa kanya, alam mo minsan, nakatingin ka dun sa tao na nilalapitan mo. Pero nakakaligtaan natin na ang Diyos ang nagbubukas at ang Diyos ang nagsasara. Ang last say talaga dyan ay ang Diyos. Alam niyo, minsan kahit na lumapit ka ng lumapit, pag ang Diyos isinasara sa iyo, hindi ka pa niya sinasagot ng yes. Dahil ang gusto niyang makita, suriin mo yung puso mo kung yung hinihiling mo talagang totoo sa iyo. Dahil kung yan ay totoo sa iyo, hindi ka sasawa, hindi ka babago. Dahil kung alam mong yan ay tama, at hindi ang magiging basis ng desisyon mo ay desisyon ng tao at desisyon ng Diyos. Kung gusto mong humakbang sa pananampalataya kasi wala kang assurance sa tao, pero alam mong hindi masama yung gagawin mo. Ang hinahanap mo yung maganda, may nakita kang basihan, bakit maganda yung gagawin mo, bakit doon ka pupunta. Humakbang ka sa pananampalataya, ang panghawakan mo baka mamaya pumunta ka doon. May dumating na pagsubok sa iyo, sisihin mo pa yung pastor. Pinapunta mo ako dito, pastor, tapos ganito nangyari tuloy sa buhay ko. Baka sisihin mo pa. Ikaw mismo sa pananampalataya mo, ikaw ang humakbang. Patunayan mo na talagang yun ay ipinanalangin mo, itinake mo by faith, wala kang alam na masamang ginagawa, alam mong makakabuti sa iyo. So, in the light of the principle of God's Word, nilakaran mo, kuhain mo, gawin mo. At siya po ay naaliw, siya po ay pumanatag. Sapagkat ganun po ang totoo nun. May mga panahon na ang Diyos ay hindi agad sumasagot sa panalangin para suriin kung ang mga tao sa kanilang pananalangin talagang ito'y kanilang panghahawakan. Hanggang hindi nagsasabi ang Diyos ng no. Keep on. At ito po ang nakita natin dito. He spake a parable. At ang kwento, nakita naman natin na ang ginamit ng Panginoon na karakter is, ang sabi sa verse 2, a city where there is a judge which feared not God, neither regarded man. Wala siyang takot sa Diyos, wala siyang malasakit sa tao. At yun ang hininga niya ng tulong. At itong widow na ito ay pumunta sa kanya at ang sabi niya, ipagtanggol mo ako sa aking kalaban, sa aking kaaway. Ipaghiganti mo ako, ipaglaban mo yung aking kaso. So lumapit siya sa huwes. Pero ang sabi rito, hindi pinansin ng judge. Hindi pinansin. Wala nga namang malasakit ito hindi naman mayaman ito, widow. At tinanggihan niya, sabi doon, for a while.
Pero pagkatapos nun, napag-isip-isip niya sa kanyang sarili, kahit na ako walang takot sa Diyos o wala akong malasakit sa tao, pero itong babaeng ito, binubulabog ako eh. Yung kapayapaan ko, iniistorbo niya. He troubled me. Kaya sabi niya, pagtatanggol ko tong babaeng ito. Dahil sa kanyang tuloy-tuloy, by her continual coming, she weary me. Kaya makikita po natin dito yung ikinumend ng unjust judge, yung kanyang efforts. Nag-e-effort talaga yung babae, yung balo. At yun na nakita natin, ano? Hindi easy yung kanyang paghingi ng tulong. Hindi madali sa kanya. It's really a great effort on the part of a widow na patuloy siyang pumupunta. Ulit-ulit siyang pumupunta sa judge. Imagine niyo, araw-araw pupunta kayo dyan sa munisipyo. O dun, sa ating court. Magta-travel ka. Noon, hindi naman ganito kabilis ang travel. Transportation. So, araw-araw. Sabi nga dito araw at gabi. Araw-araw, punta siya doon. Punta siya doon. Punta siya doon. Punta siya doon. Araw-araw. Kaya itong judge, na kahit na wala namang malasakit sa kapwa, nakakuha ng pansin. Nakakakuha ng pansin ang babaeng balo dahil nung kanyang paulit-ulit at patuloy na paghingi ng tulong. Ngayon, ikinumpara ng Panginoon sa kanya yung unjust judge at saka siya. Kung tayo naman ang hihingi ng tulong sa Diyos, verse 6. And the Lord said, hear what the unjust judge saith. And shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them? Kung ito liko, yung paulit-ulit at tuloy-tuloy na paglapit ng babaeng ito at humihingi ng tulong para siya ipagtanggol, nakakuha ng pansin. Walang malasakit Nakakuha ng pansin at ang kanyang motibo, sarili niya. Baka ako'y bagabagin pa nitong babaeng ito. Baka ako'y bulabugin nitong babaeng ito. Ako'y nabubulabog ako nitong kapatuloy na palamayat maya lapit nitong babaeng ito. So ang nasa sarili niya, wala siyang malasakit doon. Pero dahil nang binubulabog siya, sabi niya, pagtatanggol ko nga itong babaeng ito. Kaya sabi ng Panginoon, pakinggan ninyo. Pakinggan ninyo. Ano ang sabi ng likong hukom? Hindi baga kayong mga hinirang ng Diyos ay kanyang ipagtatanggol? Na tumatawag sa kanya araw at gabi, bagamat siya ay magluwat. Sinasabi ko sa inyo, ipagtatanggol ko silang madali. Alam niyo naman, iba ang time clock ng Diyos. Iba ang time clock ng ating mga tao. Pag sinabing speedily sa Panginoon, yung mabilis niya, paniwalaan natin na ang Diyos hindi magpapahuli. Bagamat tayo natatagalan kasi sabi nga ng Bible, one day with the Lord is 1,000 years sa atin. Kaya naalala natin, si Abraham, sabi ng Panginoon, bibigyan kita ng anak, magkakaanak ka. Hindi alam ni Abraham na yung pala, on his side, aabuti ng 25 years. Si Isaac, hindi rin magkaanak, nanalangin, nanaing sa Diyos. Hindi alam ni Isaac, didinggin pala yung panalangin niya after 20 years or on the 20th year. So yung mabilis sa Diyos, hindi kagaya ng konsepto natin ng mabilis. Kaya umasa tayo na ang Diyos nakikinig sa panalangin at hindi siya magpapabaya sa ating mga panalangin. Ipaghihiganti niya tayo or tutulungan niya tayo, ano man yung inilalapit natin sa Kanya. Kaya sinasabi niya, huwag kayong mawalan ng pananampalataya. So anong sinet ng ating Panginoon, ang parabolang ito, idiniin niya, mahalaga
ang pananalangin na paulit-ulit, patuloy, hindi gumigive up. Huwag kayong mawalan ng sigla. Huwag kayong mawalan ng gana. Huwag kayong mawalan ng alab sa pananalangin. Kundi ang sabi ng Bible, manalangin kayong lagi. Araw at gabi. Huwag kayong manghihimagot. Kaya, gawain po ng bawat Kristiyano ang maging mapanalanganin. Ngayon, may magagawa ba ang Diyos kapag tayo ay mananalangin? Bakit ini-encourage niya tayong manalangin? Meron ba siyang magagawa? Naniniwala tayo na walang power sa panalangin. Ang may power ay ang Diyos. Ang Diyos ang may power. Ngayon, dahil ang panalangin ay paraan at kalooban ng Diyos na ibinigay niya sa atin, ito ay mabisang paraan ng kanyang pagtugon sa ating mga pangangailangan. Imagine niyo, binigyan kanya ng instruction, di ba? Pagka magwi-withdraw kayo sa bangko, magwi-withdraw tayo sa bangko, pagpasok niyo dun sa bangko, meron sila dong form. Para makapag-withdraw, tuturuan ka kahit yung security guard, ituturo sa iyo. Ano bang gagawin mo? Magdi-deposit, magwi-withdraw. Ano bang sadya mo? O kung ano yung sadya mo, ituturo niya sa iyo, aling form ang gagamitin mo. Tapos yun ang fill-upan mo. Pag pinilapan mo, yun ang dala-dala mo. Ibibigay mo doon. Ayun ang paraan. Isulat mo doon, kumbaga sa panalangin. Alam ng Diyos, so binigyan niya tayo ng paraan, ng paraan, para i-address niya yung ating pangangailangan. Ano ba yung pangangailangan mong yan? Kagalingan ba? Karunungan ba? Kalakasan ba? Kaaliwan ba? Ano ba yan? Para sa iyo ba yung sarili? Para ba yan sa iba? Importante ba yan? Urgent ba? Talaga bagang gusto mo yan? Kaya dito po makikita natin, yung panalangin ay mabisang paraan na hindi na-avail ng marami. Pero alam nating manalangin, marunong tayong manalangin. Pero meron pa ba tayong pwedeng matanggap sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kung mananalangin lang tayo ng tama? Kasi may tamang pananalangin, di ba? Kaya naalala nyo, mga alagad, lumapit sa Panginoon, ang sabi nila, Lord, teach us to pray. Kasi nakita nila ang Panginoon manalangin. Ibang manalangin to. Ibang manalangin to. Nung makita nila ang Panginoon, namayat yung kanilang gawi ng pananalangin. Nakita nila there is something different pagka si Jesus nanalangin. Kaya sila, na-motivate sila. Sabi nila, gusto namin ng ganyang tamang pananalangin. Lord, teach us. Yun ang maganda sa mga disciple. Teachable. Teachable. And then ang Panginoon nagbigay ng pattern ng prayer. Sabi niya, pagka kayo mananalangin, unahin nyo yung para sa Diyos. Huwag niyong unahin yung para sa inyong sarili. Kung kayo'y ano man ang inyong hihingin, nasa tuktok ng panalangin na yon ay ang kadakilaan at ang kabutihan ng Diyos. Sabi niya, Our Father. Siyempre, pagka-Father, kind-hearted, who art in heaven. Ang tatay ang nakakaalam, pinagbilinan ng pangangailangan sa pamilya. Kaya, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Puro sa Kanya muna yung first part. Yun ang tamang pananalangin. Kaya kapag tayo po, mga kapatid, yung sinasabi ng mga alagad na, teach us to pray. Ang tamang pananalangin, kaya natin hihingi ng lahat ng mga susunod na panalangin naroon sa unang bahagi. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Pasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa, gaya ng sa langit. Kaya lahat ng hihingin mo,
nakakonekta doon. Ha? Karangalan ng ating Ama ang ating hahanapin. Sa anumang ating hihingin. Kaya dito po nakita natin, tatlong ano lang po, observation sa panalangin po nitong babaeng ito, yung kanyang uri ng paglapit. Number 1, sa verse 3, ang sabi dito sa verse 3, yes, Luke 18:3. Diba? Sabi rito, and there was a widow in that city, and she came unto him saying, avenge me, O mine adversary. Ipaghiganti mo ako sa aking kaaway. Nakita ko po dito, this is an important prayer. Meaning, it was not taken lightly. Mahalaga sa kanya yung tamang pakikipaglaban. Hindi siya gumanti, hindi niya inilagay sa kanyang kamay. Ang pakikipaglaban. Ang paghiganti, hindi niya inilagay sa kanyang kamay. Lumapit siya dun sa judge. Dumaan siya sa legal na paraan. Siyempre, yun ang maganda, di ba? Merong patakaran ang lipunan o ang bayan, ang bansa. At yun ang ginamit niya. Lumapit siya sa hukom at humingi siya ng tulong. Ipaghiganti mo ako sa aking kaaway. Kaya makikita po natin, gaano ka-importante sa babaeng ito na siya ay magwagi. Yun ang isang makikita nating din. Gaano makahalaga sa iyo na kapag ikaw ay nananalangin, ikaw ay dinggin ng Diyos sa iyong panalangin. Gaano ba kahalaga sa iyo? O pag meron ba tayong mga panalangin na kapag tayo nanalangin, binanggit natin sa Diyos, pagtalikod natin, wala na, nakalimutan na natin yung prayer natin. Iba na naman yung hihingin natin. Pero yung mga importante yung mga panalangin, yung mga importante talaga sa inyo na ayaw nyong bitawan, yan, ulit-ulit nating sinasabi sa Diyos yan. Yun ang sinasabi ng Panginoon na huwag tayong mamamagot na kung talagang tayo mahihingin, isipin mo muna, talaga bagang kailangan ko ito? Talaga bagang ito'y nakapaloob dun sa paghahari ng Diyos sa aking buhay? Kapag ito ba aking hiningi, ang motibo ko ba talaga dito ay mangyari yung kalooban ng Diyos sa aking buhay? Ang ito'y aking hiningi. Kasi minsan, di ba, meron tayo mga gustong hingin dahil gusto lang natin. Masaya tayo na magkaroon tayo nun. Pero atin pong alalahanin na ang unang pangako ng Diyos ay tutugunan niya yung ating mga pangangailangan. Hindi po lahat ng ating kagustuhan. Kaya kung hindi ibigay yung ating kagustuhan, hindi tayo dapat maghanap sa Diyos. Dahil lahat ng pangangailangan ko, but my God shall supply all your needs. Sabi ng Bible, lahat ng pangangailangan mo, ako bahala, tutugunan ko. Kaya dito po, makita po natin, the prayer of this widow is an important prayer. It was not taken lightly. Ano yung meron kayo ngayon? Isipin nyo na yung hindi nyo kayang i-take lightly at talagang hingin nyo sa Panginoon, let's say, kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. Don't take it lightly. Ulit-ulit. Walang tapos. Walang pagod. Yun ang sinasabi ng Bible. Ang paglago nating espiritual, don't take it lightly. Ulit-ulit. Yun tayo manatili sa kabanalan. Kung talagang mahalaga sa atin, talagang ulit-ulit, araw at gabi, yun ang ating panalangin. Balik-balik sa Diyos. Important. Kaya nakita po natin ito, imbis na pumunta siya sa mga sanggano, hindi yun. Lumapit siya sa legal, pumunta siya sa hukom. Importante ito. Ayaw niya na siya ay nasa losing side. Gusto niyang talagang siya ay magwagi. Ganun po sa prayer. Kapag tayo lumapit, magandang tama ang ating puso, tama ang ating plano, tama ang ating layunin,
tama ang ating adhikain, tama yung temperature ng ating puso. Dahil ito ay mahalaga sa atin. Kaya mga kapatid, yung mga mahalaga sa atin, huwag lang nating trabahuhin. Hingin natin sa Diyos. Huwag lang lakas natin. Sabi nga natin if you have money, you have monetary power. If you have men, you have manpower. But if you have prayer, you have God's power. Kaya mahalaga po itong kapangyarihan na kakaiba dahil sa panalangin, padadaanin ng Diyos. Ipapakita niya na siya'y tumutugon sa panalangin. So yun po ang isang nakita ka po natin dito. That prayer is an important prayer. Pangalawa, sabi sa verse 5, yet because this widow troubleth me, I will avenge her, lest by her continual coming, she weary me. Marunong tumanggi tong judge Tinanggihan niya naman Wala, sabi nun for a while, tinanggihan niya. Kaya lamang yung babae, hindi sumusuko. Pangalawa po na mapapansin nito, this is not just an important prayer, but also an imprisoned prayer. Nakakulong sa puso ng babae ang kanyang panalangin. Iningatan niya, nakabilanggo, iniingatan niya. Baga, magamit ako ng salitang hindi niya hinahayaang mawala, maagaw, o makatakas sa kanyang alaala, sa kanyang damdamin, sa kanyang saloobin, ang kanyang pinapanalangin. Kaya kung kayo mananalangin para sa inyong mga anak, dahil hindi naman lahat ng ating mga anak automatic lalakad ng diretsyo. Hindi naman lahat ng ating anak paglakad ng diretsyo, hindi lilihis sa bandaron. Sabi ng Bible, kung importante sa inyo ang inyong mga anak na magtagumpay at maging makadiyos at huwag humawalay sa kalooban ng Diyos, huwag kayong mamagot sa pananalangin. Huwag niyong kapaguran. Kung ano pa nakikita niyong kulang sa inyong mga anak, kung ano pa nakikita niyong kulang sa inyong sarili, kung ano pa nakikita niyo sa inyong kabuhayan, kung ano pa ang nakikita natin sa ating pananampalataya na kulang, kung ano pa yung nakikita nating mahalaga sa paglilingkod. Sabi ng Bible, huwag kayong tumigil sa pananalangin. Mahalaga na kayo'y mapanalanginin. Siyempre, tayong mga tao, pagka busy na tayo, ang pananalangin natin, possible na mangyari sa kanino man sa atin. Yung pananalangin natin nagiging casual. Not that important. Na kinakailangan mong kumuha ng abogado. Parang ganyan, kumuha pa siya ng abogado Lumapit siya personal sa hukom, hindi niya pinalakad sa iba, hindi siya nagpadala ng letter. Sinadya niya talaga at paulit-ulit pagka siya binigo, hindi ako available ngayon. Wala akong time para ikaw ay sikasuhin ko, marami akong naasikaso. Okay lang, balik na naman siya kinabukasan. Alam nyo, naintindihan nyo yung taong. Diba? Minsan naglalakad kayo ng mga government papers natin, balik-balik kayo, galing kayo kung saan. Alam nyo yung init, gutom, ganun Yung inip, yung minsang may nauna pa sa iyo, nauna ka doon pero nauna pa siyang mabigyan. At pwede kang mainis. Alam nyo, hindi siya naubusan ng pasensya. Talagang, yung panalangin niya, talagang yakap-yakap niya. Ibinilanggo niya sa kanyang pusong mapagmahal, sa kanyang pusong matuwid, sa kanyang pusong nagpapahalaga sa tagumpay. Nakabilanggo ang kanyang panalangin. Hindi niya hinayaang itong mawala. Kaya mga kapatid, kung meron kayong mahalagang kahilingan sa Diyos, huwag niyong bayang ito'y makatakas. Huwag niyong bayaan itong nakawin. Huwag niyong bayaan na ito ay malaglag sa lupa.
ikulong ninyo ang may buong pag-iingat sa inyong puso. At huwag tayong mamagod hanggang hindi pa natatapos ang panahon. Kaya yan ay ikagalingan ng mga may karamdaman. Marami na po tayong nadinig kahit na mga taong talagang puputulan ng paa, puputulan ng kamay, tinaningan ang buhay. Pero ang Diyos, ang final na nagsasalita. Ang Diyos ay dumidinig ng panalangin. So it's an important prayer. Number 2, it's an imprisoned prayer. And number 3, sa verse 5, sabi niya, importunate prayer. It's an importunate prayer. Sabi niya, cannot stop from asking. Continual. At ang nakikita po natin dito, hindi napapagod yung babae, ang napagod ng katatanggi, yung judge. Ha? Pero yung napagod katatanggi ay yung judge. Na-irritate yung judge. Na-apektuhan yung judge. Yung babae, hindi nagpapa-apekto. Yung judge na-apektuhan. At nang maapektuhan siya, ipinagtanggol niya yung babae. Nakuha ng babae yung kanyang kahilingan. Ha? At ipinakita sa atin ng Bible, tignan ninyo, pakinggan nyo to, mga hinirang. Kung ang matuwid, hindi matuwid na tao, nakukuha, nagiging mahalaga sa kanya, nagiging dahilan, yung talagang mahalaga yung hinihingi niya, hindi niya binibitawan yung hinihingi niya, tuloy-tuloy pinagpipilitan niya yung hinihingi niya. Sabi niya, ako pa ba na mabuting ama? Hindi ba ako sa inyo tutugon sa panalangin? Ang sabi sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Alam niyo po, ito ang totoo sa pananalangin. Sometimes, we pray, or most of the time, we pray that God will change everything. Lord, change my wife. Lord, change my husband. Lord, change my children. Lord, change the government. Change our leaders. Lord, change my financial status. Lord, baguhin niyo po yung teacher ko. Baguhin niyo yung kaaway ko. Baguhin niyo yung... Marami tayong gustong hilingin sa Diyos na baguhin. Pero minsan, kaya ang gusto ng Panginoon, huwag kang tumigil ng panalangin. Sige, kasi pagka nananalangin, lahat tayo nagpapakumbaba sa prayer. Pag nananalangin, lahat tayo dumidepende sa Kanya. Walang umaasa sa Kanyang lakas. Otherwise, hindi ka naman nanalangin. Ikaw na lang ang tutugon. Pero kaya ka nananalangin, kinukultivate mo yung katotohanan na ang Diyos ang may magagawa, ako ay wala. Kinukultivate mo yung katotohanan na ang Diyos kaya niyang abutin yung hindi ko abot. Kita niya yung hindi ko kita. Alam niya yung hindi ko alam. Posible sa Kanya yung imposible sa akin. Kaya pag tayo nananalangin, itinataas natin ng Diyos, ibinababa natin ang ating sarili. Pero minsan, hindi ng Diyos dinidinig yung mga panalangin mong baguhin ito, baguhin yon. Dahil ang gusto ng Panginoon, habang patuloy kang nananalangin, ikaw ang unti-unting nababago. Yan ang gusto ng Panginoon actually. Pangalawa na lang yung hinihingi mo dahil magiging karapat-dapat ka na pagpalain ng Diyos sa hinihingi mo kung ikaw ang unang magiging karapat-dapat dahil ikaw ang unang mababago. Kaya tayong dapat unang mabago. Tinignan ko po yung, I think nabanggit ko na to sa inyo minsan, but I preached one time sa Cavite at muli kong naalala ito. At tinignan ko uli, nireview ko at ako'y nagtingin uli. Ang itlog ng manok, bago mapisa, how many days? 21 days. Ang itlog ng bibe o ng itik ay 28 days. Ang itlog ng gansa ay napipisa ng 38 days. Ang itlog ng ostrich ay mapipisa sa loob ng 45 days. Ang kambing ay panganganak sa loob ng 155 days. Ang kabayo ay papanganak sa loob ng 342 days. Ang elepante ay ipanganganak
sa loob ng 660 days. Mula sa maliit, palaki ng palaki, pahaba ng pahaba ang araw. Kung hihingi kayo ng maliliit na bagay, at hihingi tayo ng mga dakilang bagay, mas mahaba ang panahon para mapisa at mabuo sa pananalangin yung ating hinihingi. Huwag kayong mainit. Sapagkat kung mahalaga, gaano kalaki, gaano kahalaga ang timbang, gaano ba kalaki ang value ng inyong hinihingi, pinakikita sa atin, maging ng kalikasan, it takes longer time. More efforts. So do not stop praying as long as you have breath. Ang sinasabi ng Bible, di ba, pray without ceasing. Meaning, ang panalangin po ay hininga ng Kristiyano. Walang tigil. Yun ang hininga. Walang tigil. Walang tigil. Ibig sabihin, magmula nang ikaw ay maligtas, hanggang sa ikaw ay kunin na ng Panginoon, ikaw ay magiging buhay mo at gawi mo ang maging mapanalanginin. Ha? Kung sinasabi nila how many percent ang tubig sa katawan ng tao, how many percent po ang tubig sa ating katawan? 70 ba? Ilan? 80? 80% water tayo. Ang brain natin, ilan din ang tubig? Tubig, ha? Daming tubig. Puno tayo ng tubig. Pero yun ang lifeblood ng ating katawan. Kung yung dugo, kaya mapula-pula lahat ng ating mga dulo, pati ng kuko natin, may mga maliliit na mga capillaries dyan, di ba, na dumadalo yung dugo para manatili kang sariwa. Ganon din ang panalangin. Lahat ng area ng ating buhay, hindi kayo mauubusan ng ipapanalangin. Kaya kapag ang isang Kristiyano ay hindi naging mapanalanginin, nakaligtaan niya na ang panalangin, ang lifeblood ng Kristiyano. Ito ay dapat dumadaloy sa lahat ng area ng ating buhay. Kaya alam niyo po, marami tayong pagkukulang sa Panginoon sa pananalangin. Pero nakaranas na tayo na tumugon ang Diyos sa pananalangin, sa maliliit at saka sa malalaking bagay. Ang sinasabi na lang ng Panginoon sa atin, huwag kayong titigil. Huwag kayong hihinto. Do not stop praying as long as you have breath. Ang tinitignan lang Panginoon sa atin, nananalangin ka, pero paano ang effort sa pananalangin na ginagawa mo? Are you praying in a relaxed mode? Ha? Nananalangin ka ba ng relaxed mode? Walang rubdob ng emosyon? Walang patuloy na pagluha? Napagod ka ng lumuha? Napagod ka ng magmakaawa? Pag nananalangin ka, binabanggit mo na lang. Dati may pagmamakaawa ka. Ngayon, wala na yung pagmamakaawa. Binabanggit mo na lang sa prayer. May ganun ba tayo sa buhay natin? Yung bang binabanggit mo na lang, hindi mo na talaga idinadaing sa Diyos. Hindi ka na dumadaing na umaasa na iyo'y mahalaga at ito'y ayaw mong pakawalang mahalagang precious sa iyong puso. At ikaw ay mapilit, naroon yung pagpupumilit sa pananalangin. Hindi mo pinipilit ang Diyos, pero naroon yung espiritu ng pagpupumilit. Sabi dito, continual coming. So do not stop praying as long as you have breath. Do not stop praying as long as you have needs. Do not stop praying as long as you need help from God. Meron ba ritong tumigil na ng pangangailangan ng tulong ng Diyos? Wala pa. Lahat tayo, maya't maya, whether we know it or not, whether we ask Him or not, we need help. Walang sandali na hindi ang Diyos ang naging dahilan bakit nakatayo ka pa, nakauwi ka pa, nakabangon ka pa, nakatulog ka, at nakabangon ka muli. Nakakain ka, nasugatan ka, at gumaling ka uli.
Walang sandali na ang Diyos ay hindi involved sa iyong existence. Walang sandali na ang Diyos ay hindi involved sa iyong daily living, daily protection, daily provision, daily blessing, daily deliverance. Walang sandali na hindi siya na-involved sa ating buhay. Pero ang hinihingi ng Diyos, ang hinihingi niya, sabi niya, ayokong makita na ang aking mga hinirang nagbago ng attitude sa pananalangin. Alam niyo po, minsan inisip ko, ano ba ang hinahanap ng Diyos? Di ba sabi nga niya, pumasok ka sa kwarto mo, sara mo yung pinto, manalangin ka sa lihim, hindi kinakailangan marami kang kasama. Manalangin ka sa lihim. At ang Diyos na nakakakita sa iyo sa lihim, papalain ka in public. Hindi mo kinakailangan ipaalam na ikaw ay nananalangin at mapanalanginin. O lagi kang may mga kasama. Walang masama kung sama-samang manalangin. Napakaganda nga kung kayo mga tiga rito na nasa simbahan at tayo, may mga pagkakataong, Brad, pakipag-pray mo yung aking ganito. Or right there and then, huwag yun ang palipasin ng maya-maya. Right there, halika kayo, punta tayo dito sa tabi, halika, pag-pray na natin ngayon yan. Pagka gano'n, may nagsabi sa inyo, may nag-share sa inyo ng needs, no? O kaya mo, nakita ko may need si Francis, ito si Brother Francis, si Brother Sinel, may nakita akong ganyan. Pwede kong tawagin si Brother Mark. Mark nga ba? No. At, halika, pag-pray natin si pag-pray tayo. Pag-pray natin si Brad, si Sister. Ang tawag doon, instant prayer. Quick. Instantly. Pag may nakakita kayo ng need, kahit na nasa isip nyo lang, wala kayong kinausap na iba, but in your mind, you're already, immediately, instantly pleading to God. You don't just say words. You plead. Ha? Do not stop praying as long as you need help from God. And do not stop praying as long as there are people who needs help like you. Hanggang may mga taong may mga pangangailangan, huwag tayong titigil ng kapapanalangin para sa kanila. So mga kapatid, gusto ko i-encourage ulit kayo, wherever you go, wherever you are, whatever you do, huwag nating kakaligtaan, makiusap, paulit-ulit sa pananalangin. Huwag nating iasa sa tao. Ha? Alam natin yung sarili natin. Ha? Medyo reviewin natin yung kahapon. Balikan natin. At tanawin mo yung kahapon kung nasaan ka. At have I been prayerful like this widow? Yung bang spirit na gano'n na, Lord, kailangan ko ng tulong mo. Wala akong ibang maaasahan kundi ikaw. Yun eh. Yung babaeng ito eh. Yun ang kanyang pag-asa, yung hukom. Siya na gumagawa ng decision. Lord, you make the final decision. I need your help. At ang sabi ng Panginoon, kung i-ignore ka niya at hindi ka niya pansinin, maliwanag naman sa Bible, sabi dito, that is just for a while. That is just for a while. Pansamantala lang. Pero kapag ikaw ay nagdire-diretso, na parang ang Diyos ay mai-irritate, pinipicture niya yung judge, di ba? Irritating itong babaeng ito. Bagamat wala akong malasakit sa kanya. Kaya how much more ang Diyos? May malasakit. Kaya kapag ka ang mga ina ng tahanan na nagpapasuso ng anak, at umiyak yung batang yan, aba, hindi pwedeng kahit na anong ginagawa ng nanay, iiwanan niya ng nanay. Naglalaba, namamalansya, nagluluto. Pag umiyak na, time na, para pakainin yung kanyang minamahal na anak. Priority niya, yung kanyang anak. So mga kapatid, priority niya,
kayo, ang simbahan, ang kanyang mga anak. Pero ang tanong niya, kapag ako ba'y bumalik, andun pa ba yung pananampalataya sa kanyang mga hinirang? Repasuhin natin yung ating pananalangin. Repasuhin natin. Lord, parang yung espiritu ko ng pananalangin, parang hindi katulad nitong widow na to, na talagang ano yan? Bumagabag sa hukom. So ang sinasabi ng Panginoon, that quality of prayer life, that quality, yung bang panalangin, babagabagin ng Diyos. That's the spirit. Ha? Of course, ang Diyos hindi natin kayang bagabagin. Alam niya na lahat ng ating hihingin. Pero yun ang gusto niyang spirit, na pagka tayo humingi sa Kanya, yung bang espiritu ng paghiling, paghingi, na nababagabag ang Diyos dahil kita niya, seryoso ka, importante sa iyo, hindi mo bitawan yan, ulit-ulit ka, tuloy-tuloy, at kita kong talagang mahalaga sa iyo yan. Mahalaga sa iyo. At gumagamit ka ng tamang paraan. Hindi mo inilagay sa sarili mong kamay, hindi ka gumamit ng daya, hindi ka gumamit ng masamang paraan, hindi ka gumamit ng makasariling paraan, ginamit mo yung tamang paraan para magwagi. At titignan ng Diyos yun. Kung kayo nag-aaral, gusto nyo maging matagumpay sa pag-aaral, may maabot kayo, mas mataas pa sa inyong hinihingi, titignan ng Diyos yung quality ng ating hinihingi. Gusto natin ang ating buhay lumawig, makapaglingkod pa tayo, maging mabunga ang ating buhay. Titignan ng Panginoon yung alab, yung espiritu, yung rubdob, yung talagang, nakikiusap ka pa ba? Pabalik-balik ka ba? Walang pagbabago dun sa espiritu at init ng pakikiusap mo. Hindi ka nanlata. Yun ang sabi ng Bible eh. Hindi ka nawala ng pananampalataya. Yun ang maganda dun eh. So sa pag-uwi po natin mga kapatid, pag lumuhod kayo sa Panginoon, kahit nakadapa ka, kahit nakahiga ka, nakatihaya ka, kahit nasa loob ka ng banyo, nasa loob ka ng sasakyan, naghahantay ka, makita nawa ng Panginoon sa atin. Maraming needs, mga kapatid. There are many needs sa ating kanya-kanyang sarili, sa ating kanya-kanyang pamilya, sa ating simbahan, sa ating paligid. Ang daming pangangailangan. Nawa gamitin tayo ng Panginoon patuloy at madatnan tayong ang ating pananampalataya ay hindi ng lamig at hindi ng hina. Isang kulang na nagpapalakas sa mga Kristiyano ay yung mapanalangining espiritu. Di basta nananalangin ha, mapanalangining espiritu na kagaya po ng babaeng ito. Ako naniniwala. Dadating ang time, mapupuno ang simbahang ito kahit Wednesday night. Kapag ang mga mananampalataya naging alam nila, kasi kung alam natin na pag pumunta tayo dito, may tigi 1 milyon tayo pag uwi, ay tiyak ko punong-puno tayo dito. Sa palagay niyo. Kung kada pupunta rito, may iuuwi tayong 1 milyon, sa palagay niyo, may mga pupunta pa kaya na wala dito ngayong gabi? I think, baka may madagdag na 2, 3, 4, 5. Sa susunod, may 3 na naman, may 5 na naman. Bakit? Nababalita nila, ako pag pupunta ka doon, may 1 million. Eh kung ganun sa mga simbahan, ang mga simbahan puno, kahit na nung oras magtipon. Bakit? Eh may 1 million na uwi eh. O kaya may 1 sakong bigas na uwi eh. Ngayon, ano ang tingin ng tao sa pananalangin? Paano ng tao tinitignan ng pananalangin? Yun ang hinahanap ng Diyos. Paano ng tao tinitignan ng panambahan? Maraming Diyos, salamat po ng maraming sa gabing ito. Nawa ang simpleng pamamahayag ng iyong salita ay nagdulot sa amin ng mayamang katotohanan. Upang ikaw ay malugod sa makikita mo sa amin, sa pagtayo namin, pag-uwi namin, sa aming kanya-kanyang kwarto, sa aming kanya-kanyang privacy, maging mga naka-online, mababago
ang bugso ng damdamin sa pananalangin. Muling itataas mo ang level, ang antas, ang temperature, yung aming paghahangad na maligtas ang aming mga mahal sa buhay. Yung aming pananalangin, maligtas ang aming kapitbahay, ang aming kababayan, katrabaho, kaeskwela. Baka nga may mga estudyante pa na hindi na nanalangin na maligtas ang kanyang kaeskwela. Maaring binabanggit na lang namin pero hindi na kami marubdob na dumadaing. Baka meron kaming gustong marating, gustong maabot, gustong mangyari pero binabanggit namin sa panalangin pero hindi na kami dumadaing. Hindi na ganun kaimportante kapag aming binigkas. Hindi na ganun kahalaga at karubdob kung iyong titignan ng aming saloobin at nadadama. Ang aming mga mata ay madalas na hindi pumapatak ang luha sapagkat hindi ganun kainit sa aming puso. Tulungan niyo po kami at nawa po ang mensaheng ito para sa aming lahat ay maglapit sa amin sa iyo. Ito ang maging dahilan para muli mo kaming pag-alabin at baguhin mo at kami lumakad sa mundong ito. Daluyan ng iyong kapangyarihan para muli mangyari ang marami pang himala na ang ginagamit mo ay mga taong mapanalanginin. Narito po ang inyong mga anak. Sila ang iyong mga hinirang. Mga simbahan mo sa iba't ibang dako. Tulungan niyo kami. Binabalik namin sa papurit pasalamat. Dalangin namin natin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen, amen, amen. Tayo po ay aawit, mga kapatid. Umawit po tayo. God answers prayer in the morning, in the evening, at noon. Tama ba yan? God answers prayer in the morning. God answers prayer at noon. God answers prayer in the evening. So, keep your heart in tune. Mamaya natin awitin yan. Awitin muna natin yung isa. Bago natin awitin yan. God answers prayer in the morning. Alam niyo naman yan. Awitin natin, ha? Alright, everyone, sing with us. God answers prayer in the morning. God answers prayer at noon. God answers prayer in the evening. So keep your heart in tune. One more time. God answers prayer. God answers prayer in the morning. God answers prayer at noon. God answers prayer in the evening. Yes, mahalaga yung kalagayan ng puso. Okay, awitin natin yung isa pang awitin. Have you ever talked to God? Everyone? Did you ever talk to God? Tell Him what you need a friend to love, pray in Jesus' name, believing that God answers prayer. Have you told Him all your cares and woes, every tiny little fear? He knows you can know He'll always hear, and He will answer prayer. You can whisper in the crowd to Him. You can cry when you're alone to Him. You don't have to pray out loud to Him. He knows your tone. On a lofty mountain peak, He's there in a meadow by a stream. He's there anywhere on earth you go. He's
strong because He walks with you. By His faithfulness He changed you too. God answers prayer. At the chorus. You can whisper in the crowd to Him. You can cry when you're alone to Him. You don't have to pray out loud to Him. He knows your thoughts. On a lofty mountain peak, He's there. In a meadow by a stream, He's there. Anywhere on earth you go, He's been there from the start. All the people say amen. Amen. Masarap pong manalangin, lalo na kapag kaalam niyong ang Diyos talagang nakikinig. At nai-enjoy niya yung presensya natin sa pananalangin. Sa mga kapatid, iba yung nakikita ng mga taong panalangin. Iba yung pag nag-iisa ka na, o dalawa lang kayong mag-asawa, o naroon kayo sa mga lugar na hindi nakakita ng mga tao. Gandang ugaliin natin ang laging panalangin. Amen. Brother Francis, will you please come? Pasalamat ang ating mga kaloob, pag-pray ang ating mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Ang naming Diyos, maraming salamat po sapagkat kami nga po ay tinuturoan mong manalangin. Yes. At kami, Panginoon, ay inaaya mong manalangin sa iyo. At kami tinatawag mo, Panginoon, na manalangin sa iyo, Panginoon. Sapagkat ito lamang paraan upang ikaw ay aming makausap, makapiling, makasama. At ito ang paraan kung paano mo kami pagpapalain. Amen. Panginoon, patawarin mo kami sa pagkukulang sa panalangin. Po. At hiling at dalangin ko po na i-restore mo po muli the joy of thy salvation, Panginoon. Amen. Kaya, Panginoon, na maraming panahon, Panginoon, na kami nagkukulang sa iyo, nagkakamali. Kaya, Panginoon, tulungan mo po kami, Panginoon, na manumbalik sa panalangin sa iyo, sa pagtawag sa iyo. Yes. Po. Sapagkat kailangan ka po namin sa totoo lang, Panginoon, kailanman, Panginoon, ay ikaw ang aming kailangan sa aming buhay, Panginoon. Po. Wala nang ibang mabuti, Panginoon, sa amin, kundi ang makapiling ka, Yes. makasama ka, sundin ka, sapagkat ikaw na po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Ikaw, Panginoon, ang lahat-lahat. Kaya, O Diyos, maraming salamat po sa iyong paalala, Panginoon. Thank you, Lord. Nadama namin, Panginoon, ng pagmamahal mo po sa amin. Yes, Lord. Alam po namin, Panginoon, kahit kailan, Panginoon, hindi ka nagpapabaya. Thank you, Kaya, Lord. O Diyos, maraming salamat po sa iyo. At i-bless mo po, Panginoon, ng iglesia nito, Panginoon. Amen. Po. At ang lahat po ng iyong mga anak, patuloy kami, Panginoon, na sa iyo lumapit, Panginoon. Yes. Po. I-bless mo rin po, Panginoon, ang mga titipuning halaga. At ikaw na po ang magpala po sa bawat sa Panginoon. Yes. Po. Maraming salamat sa iyo, O Diyos. Patawad po muli sa amin lahat ng kasalanan. Yes. Po. At ikaw na po, Panginoon, na magpala po sa amin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Makakaupo na po. When you're discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings you what God has done. Okay, announcement po natin. Ito po ay isang dadalhin sa panalangin at tayo po ay magdala din ng ating mga kaloob. Ano po, tayo po ay merong need na nasa 140,000. Actually, marami tayong need kasi maraming humihingi ng tulong, marami tayong mga missionaries, mga workers, lahat po ng mga needs natin. Meron po tayong kinakailangang sa Meralco natin. Ang laki ng ating Meralco, magkasama yung dalawa, no? 140,000. 140,000.
So please, meron tayong group chat. Kung magkano po yung inyong pwedeng maiambag, mga kapatid, kayo pati mga naka-online, padala nyo lamang sa ating, kay Brother Eli, at malaman po na, hindi ko alam, hindi nakalagay dito hanggang kailan ito, Brother Eli, hanggang kailan itong need na to, Brother Boy, hali po kayo. Kayo mag-closing prayer ngayong gabi. Panalangin nyo itong ating alagayan. At lahat po tayo, lahat. Kahit na kayo estudyante, maganda lahat tayo maglagay ng ating magagawa. Maliit man yan, kayo malaki ko hanggang sa inyong kaya natin. Just do it. Lahat ng membro. Pati po kung nakikinig sa online. At saka kung kayo nasa ibang bansa. Okay, sige. Brother Boy. Manalangin po tayo mga kapatid. Maraming Diyos na nasa langit. Diyos, salamat Diyos sa gabing ito. Salamat sa iyong mga anak na nandito ngayon. Salamat din po Diyos sa iyong mga salita na aming napakinggan sa gabing ito, Panginoon. Tunay po Diyos na ang kailangan po namin bilang kami may hina ay ang pagtawag sa iyo, Panginoon. Yes, Diyos, wala kaming magawa, wala ka sa aming buhay, Panginoon. Kaya Amen. Diyos, sa gabing ito, Panginoon, ay po ay patuloy na lumalapit sa iyo, Panginoon. May iba pa nga yung mga pangailangan, Panginoon. Bagamat hindi po, kung isipin po namin, hindi namin kaya. Subalit kung nandiyan ka, Panginoon, ang lahat po ito ay makakaya po namin. Diyos, miling din po kayo, Panginoon, ng gabay. Patuloy mo kaming gabayan sa aming mga anak buhay, sa aming mga pamilya, Panginoon. Sa aming mga problema sa pamilya, Panginoon. Ikaw po ang siyang tanging ang pag-asa, Panginoon, makakapag-ayos, Panginoon. O Diyos, sa aming mga pangailangan din po, Panginoon, sa aming bayarin, sa simbahang ito, Panginoon. Amen. Puwin mo rin po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, na magkaroon ng bahagi, Panginoon. Kahit na anong magagawa o maliit man o malaki, Panginoon, hindi mo titingnan kung gaano kalaki, Panginoon. Titingnan mo ang aming magagawa, Panginoon. Kaya o Diyos, nagtitiwala po kami sa iyo. Lahat ng ito, Panginoon, nilalapit po namin sa aming dakilang Diyos na tagapagligtas. Na si Kristo Jesus namin, Panginoon, tagapagligtas. Amen. 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 Pakisama nyo sa panalangin at kung meron kayong kakilala, magtanong-tanong na po tayo. Baka kung makakatulong dito ang solar para ma-solar natin ito at ma-battle naman natin ito. Dahil dalawa yung ating mine-maintain. Doon sa kabila at saka dito. Okay po, salamat po ng marami. Purihin ang Panginoon. Dalahin natin yan sa isang marubdob na buhay pananalangin. Plus the efforts. Gawin natin.